Good morning everyone. Talagang unang araw na panunungkulan ni Mayor Isko Moreno, talaga namang bakbakan agad dito sa Maynila. Kita naman natin ito ho ay sa bahaging Divisoria na talaga namang ginamitan na ng mga bulldozer ang pagkuha ng mga basura para nga mas mapabilis na maubos at maayos agad itong bahaging ito dito sa may Divisoria. Grabe nga naman nung hindi ho na naging pangulo naging mayor itong si Mayor Isko. Talagang naging ito yung Divisoria talagang nakita naman natin nababoy ba, no? Talagang napakarami kasi ng mga vendors dito, talagang inallowed ng mga vendors at napakarami hong mga basura. Pero nga ngayon na siya naman ang mayor ng Maynila, asahan na po natin na hindi na ho magiging ganito sa mga susunod na araw ang sitwasyon dito sa Divisoria. Dati naman nung siya pa ho ang mayor, bago siya palitan ng itong babaeng mayor ng Maynila na ngayon ay yun nga tapos na rin ang kanyang termino bilang mayor ng Maynila, talaga namang malinis itong Divisoria. Dumaan ka dito dati around 6:30 to 7:30 in the morning, talaga namang wala na ho itong mga basura dito, mga kababayan. At asahan po natin na muling mangyayari yan sapagkat nung kampanya ay isa yan sa mga ipinangako, which is ginawa na yan noon ng kanyang pamumuno noon dito sa Maynila, at isa na naman yan sa kanyang pinangako na kanyang gagawin kapag siya ay nanalo bilang mayor ng Maynila. At ngayon nga po na siya na naman ang mayor ng Maynila, asahan natin na kung ano yung ginawa niya noon ay talagang kanya na naman gagawin dito po sa part po ng Kamaynilaan. Dati kasi wala yan diyan, mga vendors na yan diyan sa diyan sa mga gilid-gilid na lang, wala yan, nasa maayos yan sila na kalagayan. Pero ngayon kahit saan na lang mga kababayan, talagang napakaraming basura. Alam naman po natin na itong mga basura ho na ito, kapag hindi ho ito na isegregate ng maayos, hindi na i-dispose ng maayos, asahan ho natin na isa ito na magiging dahilan ng mabilis na pagtaas ng baha sa kunting pag-ulan. Kaya nga po nung panahon na siya ho ang mayor ng Maynila, kasagsagan naman na Pangulo ang ating former President Rodrigo Duterte ay nagkaroon ng talagang tandem or pagsasama itong dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito namang noon at ngayon ay mayor na ng Maynila si Mayor Isko Moreno. Nagkaroon din po ng pagtutulungan noon upang mabilis ang pagpapasaayos at paglilinis din dyan sa part ng Rojas Boulevard, ang local and national, Maynila at saka national, mga kababayan. Sabi, no? 5 months before ng eleksyon, nung ako ho'y napadpad at napadaan dito sa location na ito, itong bahaging itong nilalakaran ho natin, talaga namang purong basura yan. No, hindi lamang basura kundi purong vendors yan. Napakarami hong vendors diyan. Talagang ang hirap dumaan, even kapag ikaw ay naglalakad, talagang sandamakmak na traffic ang mararanasan dito sapagkat nga dikit-dikit ang mga vendors. Kaya nagiging dahilan naman ng pagbagal ng pag-usad ng mga sasakyan. Kaya dito sa bahaging ito talagang napaka-traffic ng mga nakaraan, mga kababayan. Gaya ng sinabi ko, mga 5 months before election, talagang napaka-traffic ko dito. Dito sa bahaging ito talagang ito na. And tuloy-tuloy po ang paglilinis, pagsasaayos itong mga grupo ho ng mga DPS. Kung alam naman po natin, sila din po ay naglilinis doon sa bahaging Manila Bay sapagkat nga ang Manila Bay ay sakop ng Maynila. Although nang nagkaroon ng Manila Bay Rehabilitation sa Manila Bay ay naging katuwang nga po gaya ng aking sinabi ang mga DPS sapagkat ang Manila Bay ay ito po'y sakop ng Maynila, no? Kaya nagkaroon ng pagsasama itong national and local. Makikita po natin, ito yung nakakahiya, no? Sapagkat kapag siyempre may mga dayuhan, may mga galing sa ibang bansa na mga pupunta dito sa Pilipinas at ang kanila hong makikita ay na ganito, nasandamakmak po ng mga basura. Ano ho ang magiging tingin kaya sa atin kapag ito hong mga sitwasyon na ito ay kanilang makikita? Talagang animoy itong Divisoria, naging basurahan, mga kababayan. Kita nyo naman, talagang nagkakalat-kalat yung mga basura, no? Hindi lamang ho sa isang bahagi, maging sa kabila, meron din. O ayan ho, talagang nakabalandra lamang. Kaya nga po sa isang leader, kailangan talaga natin hindi yung mabait lamang, no? Ako personally, hindi ko kailangan ng leader na mabait. Kailangan ko ng isang leader na mayroong pangil na talagang didisiplina at magpapasunod sa kanyang nasasakupan. Kasi katulad po nito, siguro naman mga kababayan, no, nung ngayon talagang sa hindi tatagal na panahon, magiging okay na kaagad itong sitwasyon ho dito sapagkat unang araw pa nga lang po ng pagkaupo ni Mayor Isko, talagang kumilos na, no? Nilinis dahil nga po maraming bahagi dyan sa Maynila na talagang yung iba
Diyan na lang dumudumi kung saan-saan. Kaya isa din po yan sa talagang binabantayan at babantayan ngayon ng kasalukuyang mayor ng Maynila. Importante kasi talaga na ang bawat vendors, although hindi naman tinatanggalan ng kanilang mga hanap buhay sapagkat alam naman po natin na yung mga vendors na yan ay yan naman talaga ang kanilang hanap buhay or kapamaraanan upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ngunit kung hindi nga po maayos ang namumuno sa isang lugar at hindi sila nabibigyan ng maayos na lugar ng kanilang pagpwestuhan upang sila ay magpatuloy ng kanilang mga hanap buhay, ay ganito po ang magiging sitwasyon. Nakita po natin, kabila, kanan, basura dito, basura doon, yung iba yung mga kahoy-kahoy na yan nakatambak kung saan-saan lamang. Talagang hindi ho naging maayos ang sitwasyon ngayon dito mga kababayan, diba? So isa yan siguro sa mga naging dahilan, dahil ako naman hindi ako originally from Maynila, pero sa aking palagay isa yan sa mga naging dahilan kung bakit mas ninais pa din naman na iboto ng mga taga Maynila si Mayor Isko Moreno, sapagkat gusto nila na maganap muli yung ginawa niya na paglilinis nga po sa Maynila. Dito sa bahaging ito mga kababayan, sa may tulay ho na ito, dito ako umakyat 5 months before the election, and nakita ko nga po the time na kung saan yung mga vendors dito sa bahaging ito talagang napakarami ho. Talagang pinayagan ni ngayong former Mayor Hani Lacuna ang mga vendor na magpwesto nga po sa bahaging ito, but at this time, bago pa man talagang maupo or maging mayor nga po ng Maynila si Mayor Isko, ay talagang pinaalis niya dito yung mga vendors. At nakikita po natin ito na ito ganito na ho ang sitwasyon sa bahagi na ito mga kababayan. Marami po ang umaasa na maging okay muli, dahil nga po alam naman po natin marami din po ang mga pumapasok sa kanilang mga trabaho, at kapag dito sa bahaging ito traffic, mahihirapan at marami hong malilate sa kanilang mga trabaho. Kasi dito talagang naging puno din yan ng vendors dito sa shopping mall 999. Puno yan dito ng vendors nung mga nakaraan, at marami din dito talagang nabababo yung mga underpass dito, sapagkat yung iba talagang ginagawang tambayan, dumudumi kung saan-saan. At yan po ang aasahan po natin na muling malinis muli ang Kamaynilaan. Dito mga kababayan, wala na rin po. Ayan, kita po natin nung nakaraan, talagang nung pababa kami dito, hirap na hirap kaming bumaba sapagkat napakarami nga po ng vendors dito. Talagang siksikan yung mga tao, ang hirap, at talagang traffic na traffic sa bahagi ho na ito. Nakikita po natin, ganito pala ang sitwasyon kapag malinis, kapag walang mga vendors ho dito sa bahagi na ito mga kababayan. Napakalinis, no? And alam naman natin, yung mga basura dito, kapag hindi ho nakuha ng maayos, hindi ho naagapan kaagad, kapag nagkaroon ng mga kunting pag-ulan, ang daloy ho niyan ay papunta po sa ating karagatan. At syempre, papunta po sa Manila Bay. Kaya salamat naman noon nung kasagsagan ng Manila Bay Rehabilitation way back 2019. Alam naman po natin na talagang tulungan ang local government ng Maynila upang maayos kaagad itong Manila Bay. At yan din naman ay sinabi ni Mayor Isko Moreno na siya ho ay handang makipagtulungan upang mapabilis ang pag-unlad ng isang lugar o ang sama-sama nating paunlarin ng ating bansa. Once again mga kababayan, thank you so much, and marami tayong aabangan pa dahil nga ito yung unang araw pa lamang ng kanyang panunungkulan. Pero malapit na rin ang 2028 at alam naman natin medyo umiinit na ngayon pa lamang. So ang akin lamang bibitawan na kung saan sa darating ho na halalan 2028, tayo po'y bumoto ng naayon po sa tama at piliin po natin ang alam po natin na talagang gagawa ng kanilang mandato para sa taong bayan. Dahil alam naman natin at this time, talagang marami pa din po ang mas okay di umano sa kanila ang nakaraang administrasyon kaysa sa ngayon sa pamumuno ni Leonor